Magandang gabi na po. Kanginang umaga, nakadalawang video po ako na ginawa. Ngayon, ano ko na to? Pangatlo. Part 7 na po. Part 7 na po itong video na ginagawa ko. Ang title niya is Coronavirus According to the Survivors. Sa Tagalog, kwento ng mga survivors. At ako po, pumili ako sa YouTube ng mga survivors, mga kwento nila. Pinakinggan ko yung mga kwento nila. Kung paano ba talaga yung mga symptoms sa kanila. Ano ba yung mga naging sintomas sa kanila. Lalo na yung mga severe cases. Ano po? So, basahin ko sa inyo yung mga na-obserbahan ko sa kanila. Kasi ang survivor po, merong severe, merong mild cases. Yung tinatamaan ng ng virus, merong mild lang, merong severe, at merong asymptomatic. Ibig sabihin, asymptomatic, walang sintomas. Kayang-kaya. So, ito pong survivor number 1, hindi natin pangalan, basta number na lang. Lalaki, taga UK, United Kingdom, 30 years old. So, ano pong nangyari sa kanya? Ito ang sabi niya, young people can survive and can get through it. So, sa experience niya, sinabi niya, yung mga bata, kaya-kayanin. Kasi, siguro, parang, sinasabi niya to, siguro, na, para lang naman trangkasong malakas. Diba? Ganun lang. Kaya nasabi niya siguro to. Ngayon, ito pa sabi niya, flu symptoms occur instantly. Sabi niya, yung daw sintomas ng trangkaso, biglaan ng dating. Bigla na lang siguro siyang sumakit katawan niya, bigla na lang sumakit ulo niya, biglaan, sabi niya. Ito, high fever, yung 40 degrees sa taas niyan. High fever na yan. And too much body pain. Yun ang nasabi niya. Too much. Ibig sabihin, napakasakit daw na body pain. Masakit na katawan. Then, after 3 days, nakaramdam na daw siya ng hard breathing. Nahirapan na siyang huminga. Nag 2 weeks siya sa hospital. Then, after treatment, after 2 weeks, still, ang pakiramdam niya, still fatigue. Ibig sabihin, pagod pa rin. Feeling madali pa rin mahapo. Madali pa rin mapagod. Then, ang naiwan sa kanya ng COVID, naiwan sa kanya yung liver damage. Nagkaroon siya ng liver damage. Ang kadalasan kasi po na tinatamaan ng COVID pagkatapos ng treatment, katapos mong mapagdaanan yung 14 days, yung natalo na nung immune system natin yung virus, iiwanan ka ng damage. Ang kadalasan, pneumonia, yung damage sa lungs. Kaya nagiging pneumonia. Sa kanya, ang tumama sa kanya, liver damage. Nagkaroon siya ng liver damage. So, medyo matagal ang recovery. Ngayon, siya sa bahay niya. So, ang sabi niya dito, some person react badly. So, ang napag-anuhan niya dito, some person react badly. Ibig sabihin, ang COVID po kasi, kunyari, ito yung virus na COVID. Siya, pag pumasok siya sa iba-ibang tao, iba-ibang reaction. Depende po yun sa tao kung paano magre-react yung katawan dun sa virus. So, dun po nagkakaroon ng nakamamatay. Kasi, kung yung na virus is matagal lang naninigarilyo, talagang
yung lungs niya may mga tama na, o kaya alcoholic yung tinamaan, talaga pong dati nang may damage yung ano niya, mahina ang laban niya dun sa virus kasi yung baga ang tinitira nitong virus. So kaya nga po may mild saka may severe at may asymptomatic, yung walang sintomas, kasi depende po yung katawan natin kung paano magre-react dun sa virus. Ano po? Parang trangkaso. Iba-iba naman ang reaction natin sa trangkaso. Ano po? Kada tao iba-iba naman. Meron naman taong hindi naman natatrangkaso. Parang wala lang pag natatrangkaso, parang wala lang sa kanila. So ito number 2, babae naman. Ito 60 years old. Oh, 60 years old, matanda na. Taga UK din, taga United Kingdom din. High fever, body pain, dry cough, sore throat. The worst flu you will ever have, sabi niya. Ang nasabi niya na lang, the worst flu, yung pinaka matinding trangkaso daw na mararamdaman mo sa talambuhay mo. Yun ang nasabi niya. So naranasan niya din yung mataas na lagnat, body pain, dry cough, sore throat. Yun ang sabi niya. 60 years old na po to, kinaya niya yung body pain, yung mga sintomas na yun, na high fever, sobrang taas. Sabi niya, the worst flu you will ever have, yung matinding trangkaso na mararanasan. So ito naman sunod, babae din, number 3, 39 years old, na ICU siya, na intensive care unit, naging nag 50-50 siguro siya. 3 days in ICU. Nilagyan na siya ng tubo. So, bago daw siya lagyan ng tubo, pinatulog siya. Sedated. Pinatulog siya. Bakit siya pinatulog ng doktor? Kasi, bakit siya sinaksakan ng pampatulog? Pero, sinabihan daw siya ng doktor na baka hindi na siya magising. Kasi, bakit? Hinang-hina na yung katawan niya. Kaya siya patutulugin. Kasi, pag nilagay dun yung ano niya, siyempre, hindi naman ganun kadali paglalagay ng tubo. Ano po? Baka hindi niya nakayanin dahil latang-lata ka, nasasaksakan ka pa ng tubo. So, kaya sabi sa kanya ng doktor, baka hindi ka na magising. Ganun po. Sa mga severe cases po, huwag natin katakutan to dahil ito na yung pinaka-worst. Ito na yung pinaka-severe na case. Kaya lang, karamihan nga nangyayari to sa kanila. Sa mga malalamig na lugar, sa mga Amerikano. Bakit? Parang iba naman yung reaction nila dun sa virus. Ano po? Kaya puro severe sa kanila. Siguro, dahil malamig nga dun, iba naman yung reaction nila sa virus. So, ito number 3, yun nga, mild in some people as the body is too weak. Mild in some people. Nasabi niya, sa ibang tao daw, mild. Nung magaling na siya, nakarecover na siya, yun nga nakwento niya, bad reaction. Sa ibang tao daw, iba ang reaction. Yung iba masama talaga ang reaction ng ibang tao sa virus. Kaya nga sabi ko, depende sa reaction ng tao. Tapos, very difficult breathing. Yun nga, talaga totoo naman yung mahirapan ka na talagang huminga. Kasi nga, napupuno na ng plema yan or damage na, hirap ka na talagang huminga. Barado pa. Mamamaga kasi lahat yan eh. Yan, yung mga daanan ng hangin mo, pati yung ano natin, yung mamamaga lahat yan. Talagang pahihirapan ka ng huminga. So, may mga treatment naman dyan. Meron dyan supported treatment. Sa supported treatment, pag-aaralan natin yan. Body, sabi niya dito, body very exhausted to even breath. Sabi niya dito, kahit yung paghinga, nakakapagod. Hirap na hirap ka na. Kahit paghinga pa lang. So, yun ang nasabi niya. Kahit daw sa paghinga, paghihirapan mo na.
makahinga ka lang ng siguro malalim na ang hinga mo, talaga hahabulin mo na, hindi na normal. Ano po, yun ang problema dito, pag yung paghinga mo na ang magkakaproblema. Yun nga, loss of smell and taste. Bakit nagkakaroon ng loss of, nawawalan ka ng panglasa sa pang-amoy? Kasi po yung dito, yung pababa natin dito galing sa ilong, magko-connect dito sa lalamunan, yung tubo na papunta dyan, namamaga po yan, nag-i-inflame. Pag namaga yun, talagang mawawala na tayong pang-amoy. Magkakonekta po yan sa dila, mawawalan ka na rin ng panlasa. So, ano pong pan-testing dyan? Sabi ko nga, yung asin. Pag may trangkaso kayo, testing butil ng asin. So, pang-apat, lalaki naman. Ang sabi niya, this virus infection happen in different stages. Oh, yun. Sabi niya, yung virus infection, yun din yung sabi nung survivors na Pilipino na nagkwento. Yung iba-ibang stages, ibig sabihin, hindi talaga ibibigay sa iyo ng isang bagsakan yung sintomas. Araw-araw, iba-iba ang ibibigay sa yung sintomas. Ano po? Yun ang coronavirus. Ang trangkaso po, isang bagsakan sa ibibigay yan. Sakit ulo mo, sakit ng katawan mo, sakit ng throat mo, sabay-sabay. Kasi 7 days lang ang incubation niya. Yung corona is 14 days. So, bibigyan ka ng pa isa-isa. Ano pa? Yun ang kwento ng mga survivors. Common cold, ito nangyari sa kanya, common cold getting better, then flu comes in. Yun yung kwento din kanina ng isang survivor na flu symptom come instantly. Parang biglang dumating na lang daw yung flu. Ito sa kanya, may sipon lang siya, biglang dumating, bigla na lang nagkaroon siya ng trangkaso. Then ito rin sabi niya, it was the worst flu he experienced. Pero sabi niya, non-threatening, hindi naman daw the worst flu, pinakamasama daw na trangkaso na experience niya, pero hindi daw nakakatakot, hindi daw nakikita niya naman, hindi daw delikado, pero nakakatakot. Ano sabi niya? Then itong sunod sabi niya, headaches, very unwell, then after treatment, ayun na nga, yung headache daw, masakit ulo, masamang pakiramdam. Doon pagkatapos daw niya daw ng gamutan, nagkaroon siya ng pneumonia na nga. Pag may yun nga, yung may pneumonia, hindi ka na makahinga. Pag tinamaan na ng pneumonia, na damage na yung lungs mo, hindi ka na makakahinga ng normal. 20% of lung, sabi natin 20%, 1/4 na lang ng lungs mo ang gumagana. So pag 20% na lang kung kaunti na lang gumagana sa lungs mo, talagang hindi ka na mahirap ka na huminga. Kaya sila nilalagyan ng tubo sa kanila. Kaya sila nagkakaubusan ng mga machine doon na panlagay sa tubo. Kaya doon nangyayari po, lalo na sa US, nangyayari doon ang nagkakaroon dahil sa kakapusan ng machine na yun na panglagay ng tubo para lagyan ka ng hangin sa lungs mo. Ang nangyayari sa doktor, namimili nila dahil sa kakulangan ng machine. Ang ginagawa na lang, pipiliin yung matanda sa kanyang bata. Mas pinipili na nilang bigyan ng chance yung bata kaysa dun sa matanda. Kasi iniisip nila matanda na, give up na. Kasi ano naman yung tapos na siya. Kung bubuhayin natin yan, mamamatay yung bata. Dito na tayo. Buhay na natin yung bata.
So, nagkakaroon na sila ng ganung pagpipili. Kasi po, nagkakakulangan nga ng aparatus. Totoo po yan, nangyayari na yan. Ito naman number 5 na survivors, lalaki. Ang sabi niya dito, para daw siyang pinukpok ng martilyo 10 times stronger than a fluid. Ibig sabihin 10 beses ang lakas ng trangkaso. Para ka natrangkaso 10 beses ang lakas. Imagine niyo yun, talagang masakit, malatang-lata ka, masakit ang katawan mo. Tapos yung lagnat mo mataas. So, ang daming yung isipin, imagine niyo lang yung natrangkaso kayo pero super trangkaso. Ano po? Para ma-imagine nyo. At pinakahuli na dun, sa una lang yun yung mga masakit katawan, yung mga sakit ulo, yung ubo ka ng ubo. Sa mga unang sintomas lang yan. Pero ang pinakahuli kasi na dyan, yung hirap ka ng huminga. Yan ang pinaka-last na ibibigay sa iyo ng virus. Kasi nga, napupuno na ng plema yung baga. Itong survivor number 6, sabi niya, she feels dizziness, nahihilo at nang lalata. Yun. Ito naman, 87 years old. Naging critical siya, nagkaroon siya ng pneumonia, pero nag-survive po siya. Yun naman ang kagandahan nito. Nag-survive siya kahit may mga dati na siyang sakit. Nag-survive siya. Itong pang-8, ang sabi niya, nagdeliryo na siya. Nagdeliryo. High fever. Nagdeliryo na siya. Yung nagsasalita ka ng hindi mo na alam. Sobrang taas ng lagnat. Naranasan ko na po yan, yung sobrang taas na hindi mo na control yung isip mo, takbo na ng takbo, tapos hindi mo na pala alam, nagsasalita ka na. Ganun pala yun. Nung nadenggi ako, na H fever ako. So, itong number 9 na Prince Edward King, ito na po yung kwento ko sa inyo na taga Chicago, Pinoy. Dito marami akong natutunan sa kanya dahil siyempre yung tutusin Bicol pa nga yung kwento niya, marami akong natutunan sa kanya. Kwento niya talaga ng maganda yung pagkakakwento niya, paliwanag niya kung paano siya paano niya nilabanan yung virus, yung COVID virus. Imaginein mo, nag-iisa siya dun sa apartment niya, nilabanan niya yung COVID, yung sintomas ng COVID. Nandun yung sakit ng katawan, yung latang-lata na siya. Buti na lang, namomonitor siya nung kapatid niyang nurse sa cellphone. Natuturuan siya kung ano ang gagawin niya para hindi siya ma-dehydrate, para malabanan niya yung hirap paghinga. So, naalalayan siya na nagawa niya. So, kaya naisip ko magkaroon meron akong supported treatment na susundin natin yun kung paano natin lalabanan yung mga sintomas ng flu saka ng COVID. Ano pa? Taga Chicago po yun, 38 years old po siya, lalaki. Then, itong pang-sampung survivor, me. Ako daw. Ang totoo po nito, tinamaan din ako ng trangkaso. Kaya ako matagal-tagal nakagawa ng video. At 5 araw din ako naggamutan. Ano po?
Naikwento ko na nga yan sa mga dati, sa una kong video, kung saan ang pinaghihinalaan kong nahawaan na pagkunan ko niyan. Kasi ano yan ito nakuha ko yung trangkaso, di ba? Sabi ko nga dun sa pag grocery ko nung hapon, nung umaga, na malengke ako nung gabi, nung hapon nag grocery ako, then kinagabihan, yun na nga, nakalikot ko yung ilong ko, biglang nag runny nose ako, then kinaumagahan nun, pagising ko, doon na lumabas yung mga sintomas ng sakit. Habang nagtatanghali, umaga, uminom na ako nung gamot na pinanggagamot ko. Pero siyempre hindi pa naman tumatalab agad. Habang nagtatanghali, tumataas yung lagnat ko, tumataas yung sumasakit, at yung mga body pain ko, yung mga sintomas naglalabasan na nung umaga yon. Then uminom ako nung umaga, nung tanghali, pagkakain ko din, uminom ako din uli. So nung bandang hapon na, alauna, nagsusubside na tumatalab na yung gamot, na bumababa na siya. So hindi ko naramdaman, pero ramdam ko nung umaga, talaga sabi ko malakas to. Pero dahil dun sa gamot na iniinom ko, nag-subside siya. Hanggang sa pangalawang araw, nag-maintenance na ako nung gamot na iniinom ko. Umaga ano lang ako, dala-dalawa lang, umaga sa kagabi. Hindi na ako basta 2 beses lang ako hindi ko ginawang 3 beses, 2 beses lang. Pero inabot ako ng 5 days. So, ang puntos ko po dyan, na 2 beses na akong nagkatrangkaso mula nung nag-lockdown. Nung bago mag-lockdown, tapos itong ngayon nga, April 15, tinamaan na naman ako. So, nadadalawa na ako. Although, sabihin natin trangkaso lang to. Ngayon, okay na po ako. Okay na. Medyo, naka-recover. Tapos na yung trangkaso. At, ang ano lang nito, sabi ko nga, kahit flu lang yan, kahit laglat, trangkaso lang yan, pero tanong, saan ko nahawa yun? Hindi naman ako natatakot dahil wala naman kami ditong local transmission. Pero kahit ang trangkaso, virus pa rin yun. Kung paano naghahawaan yung corona, yung COVID, pares din yun. Kung paano mo makukuha yung trangkaso, yung sipon, ganun din paano mo makukuha ang COVID. So, iniisip ko kung saan ko ang naiisip ko lang talaga yung supermart na pinasok ko. Hindi ko naman sinisiraan yung supermart. Ang problema kasi dun, ang daming namimili. Bakit ang daming namimili? Bakit hindi ko nakokontrol? Yung nasa loob kasi ng pinaka syudad namin, ng pinaka palengke namin, kinordon, nilagyan ng mga checkpoint. So may 3 supermart doon, may 3 doon na malalaking supermart. Ibig sabihin, bago ka makapamalengke doon sa supermart na yun, kailangan may quarantine pass ka talaga. Dadaan ka talaga sa mga checkpoint. Ano po? Pero meron ditong supermart na nasa adjacent lang, nasa labas nung checkpoint. So dito, ang daming namimili. Hindi ko alam kung bakit yung mga may-ari nitong supermart dito sa loob na nakukulong, bakit hindi nagrereklamo na? Di ba nila nakikita yon? Kahit yung mga nagbabantay na pulis dito sa checkpoint, di ba nila nakita? Ang daming namimili dito. Kasi maluwag dito.
hindi dito nahanapan ng quarantine pass. So, nakakapunta dyan yung kahit walang quarantine pass. Kaya ang daming namimili. Talagang inabot ako dyan sa pagpila pa lang, ang haba na ng pila. Pag bayad mo pa, ang haba pa ng pila. So, yun ang hindi ko alam kung bakit hindi nakikita yan ng aming mga namumuno dito sa amin. Na lagyan nila ng checkpoint dapat dito sa unahan para hindi basta-basta nakakapasok dun yung mga taong walang quarantine pass. So, sana may makapanood nito, makarating sa mayor namin. Dahil kahit clue lang yung nakuha ko, sigurado doon ko nakuha yun. Hindi naman ako naninira. Kaya lang, iniisip ko kung saan ko nakuha yung clue ko. Kung paano kung COVID na pala to. So, ito, kwento ko lang sa inyo, nung high school, natipdas na po ako. Measles, tipdas. Nung high school ako, naranasan ko na rin yun. Yung maliliit na rashes. Nung pag-college ko, naranasan ko yung H fever. Hindi pa dengue nun, H fever pa ang tawag. Doon po ako nakaranas magdeliryo. Na hospital ako noon, nasalina ng dugo. Yun ang sa talambuhay kong matanda na ako ngayon. Noon lang ako nakaranas ma-hospital, makatikim ng hospital. Ano ba? So, nung nito na, 2018 na, matanda na ako, nabulutong naman ako. Chicken pox. Ayun ang pinakamatindi rin. Sobrang taas lagnat, saka yung nakakadiring. Kasi, lumabas na yung chicken pox. Ngayon matanda na ako kasi nung bata ako na, na vaccine. Kaya lang, after 20 years yata, mag-expire na yung vaccine sa'yo. Kaya, tatamaan ka na uli. Kaya mas maganda tinamaan ka na ng bata, hindi ka na tatamaan ulit. Kasi may immune natin kasi kilala na yung virus na chicken pox. Kaya sabi baga, pag tinamaan ka ng chicken pox, hindi ka natatamaan ulit. Kasi, yung immune system natin, yung antibodies natin, matalino din, natatandaan niya yun. Yung virus na yun. Pag pumasok uli yun, kayang-kaya niya ng tirahin agad. Hindi na siya mag-iipon, nandiyan na siya, tira agad. Kasi may memory din po yung natin, yung immune system, antibodies. So, ayan po. Punta na tayo sa sunod kong video. So, mamaya ko nakukwento po sa inyo yung kung anong mga yung tungkol doon sa balikan na lang natin mamaya yung tungkol sa mga naramdaman ko, yung pagkakatrangkaso ko. So, ito na lang po masasabi ko nga dito, ang virus na to depende po sa katawan ng taong tatamaan kung paano magre-react yung katawan. Iba-iba. Merong nagkukwento na nauna sa kanila yung ganitong sakit ng katawan, nauna muna yung lagnat, nauna muna yung sakit ng katawan, tapos yung ubo-ubo, nahuli na. Meron, nagbabalik-baliktad sa mga kwento nila, iiba-iba. Ibig sabihin, kanya-kanyang reaksyon talaga ng katawan ng tao do sa virus. Kaya merong mild, siguro yung mild, mataas ang resistensya nun. Yun po, medyo naputol. Tuloy ko lang po. Yun po ang kanina sinasabi ko,
yung katawan ng tao, dahil sa iba-iba naman ang ano natin sa edad, iba-iba ang pagka ano natin ang yung iba-iba ang klase yung katawan natin. Bakit ang raming namamatay na doktor, o yung bakit sa US maraming namamatay? Siguro hindi tulad kasi kukumpara natin do sa taong banat ang buto plus yung taong ang trabaho lang na may paupo-upo sa malamig lang na lugar. So parang yung tingin ko doon yung ano nila is mahina, ano po. Tapos yung malamig doon siguro mayroon din epekto yun doon sa virus, kung paano nagre-react yung katawan ng tao, ano po. Kaya ang daming namamatay sa US. Iba yung reaction ng katawan nila sa virus, ano po. Kasi yun nga sabi ko, virus lang yan eh, virus yan eh. Hindi naman kung talagang yung virus ni nakakamatay talaga, lahat ng dapuan dapat patay. Ano po, hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun yung virus eh. Ang tingin ko lang talaga, para sa akin, ano lang yan eh, trangkasong napakalakas. Plus, dahil sa napakalakas, yung pagbakbakan nung virus sa kanung antibodies natin, yung immune system natin, na damage, may maiiwang damage sa battlefield, ano, sa lugar ng pinaglabanan nila, may naiiwan na dahil. Yun na po yung pneumonia o yung sepsis o yung napuno ng fluid yung lungs mo. So marami ng komplikasyon, ano po. Meron ngang tinamaan din yung liver. So ganun po ang nangyayari talaga. Pero kaya nga sabi, mas 80% talaga is mild lang. Mas nakakarami po yung mild lang ang epekto sa kanila ng virus. Kaya bakit natin kakatakutan? Hindi naman yan yung pag pumasok sa katawan mo, patay, talagang mamamatay ka na, patay na. Yun po ang nakakatakot talagang virus, kung meron man ng virus na meron yung anthrax. Yung mga talaga sinadya na yata yun na ano ba yun, yung mga virus na yung delikado, yung Ebola, yan, lalo yan, mas delikado po yung Ebola. Kaya lang po, ang problema lang po talaga dito sa sakit na to, sa COVID na to, although 80% ang mild, ang problema po talaga dito, ang bilis kumalat. Ang bilis niyang kumalat. Yun lang po ang problema dito. Pero yung nakakamatay, maliit na porsyento po kaysa dun sa nabubuhay, yung mild lang okay. Kasi ngayon talaga, ang gawa natin, tinitignan natin yung nakapokus tayo dun sa nagpa-positive, tapos nagpo-focus tayo dun sa namamatay. Yun lang pinupokusan natin eh. Yung pagtaas ng bilang. Kung ilalagyan natin yan, kung ilan dyan ang mild, saka ilan dyan ang severe, baka mababawasan naman yung takot natin. Ano po? Tapos, wag mong tignan yung severe, wag mong tignan yung namamatay, kasi yan, namamatay yan dahil may mga komplikasyon yan. It's either matanda na yan, may sakit yan, dati nang may sakit, hindi nila kinakaya yung labanan. Dahil talagang papahinain ka, papahirapan ka talaga ng virus bago magpapadala ng panlaban yung katawan mo, dadaan ka muna dun sa matinding labanan. Kaya nga meron ako ditong mga ituturo na kung paano gagaan yung labanan na yun, yung gera na yun, makikipaggera ka, paano mo gagaan yun. Diba? May yung paano gamutan. Kasi
merong naka-survive na ganun eh. Babasihan natin yung naka-survive na napaglabanan niya yung mag-isa. Oh, 'di ba? Mag-isa pa siya, nalabanan niya yung virus. Sa tamang ano lang, kasi may nagturo sa kanya ng tamang direksyon kung paano mo lalabanan. So ituturo natin 'yan para makatulong din tayo. Kasi mahaba pa itong labanan na to sa COVID po. Matatagalan pa po makakakuha ng gamot dito. At kung may mga invento mo niya na gamot, nakakatakot pa naman yan gamitin. Baka nga nakaligtas ka sa COVID, after 1 year, 2 years, bigla nagkakomplikasyon sa'yo sa katawan mo, bigla ka na lang nanigas. Ano po? Kaya, medyo ano pa yan. Meron man dyan maimbentong gamot nga, sabi ko sa inyo, mayayaman muna ang gagamit yun. Pwera na lang kung ang gagamitin yung mga dati ng gamot na effective na tested na discovery na pwede palang ilaban sa sa COVID, okay yun. Pero yung gagawa pa lang ngayon at yung magiging testing lang yun. Kasi testing muna, hindi pa alam kung anong side effect. Sige po. Ang susunod ko po ditong video, yung part 8. Meron po ako ditong ginawang suggestion para ma-flatten yung curve. Ano po? Maganda na po yung susunod dito na video. Pupunta na tayo dun sa prevention. Napag-usapan na natin yung sintomas, lahat ng naipaliwanag ko na sa mga previous kong video kung ano ba talaga itong sakit na COVID na hinaharap natin. Sana naintindihan nyo naman. Tinuro ko na yung pinaka molecular level niya, pinag-aralan natin yung pinaka itsura yung anong corona, kung anong kaya niyang gawin sa tao, napag-aralan na natin yan. So pupunta na po tayo dun sa paano na to lalabanan. Alisin na natin yung takot. Kasi kaalaman lang naman eh. Pag kumpleto kaalaman mo, mawawala yung takot. Pwede na natin harapin. Kasi kung puro tayo takot, wala pong mangyayari sa atin. Although nakakatakot nga, pero wag naman natin wag natin tignan na wag naman natin tignan na yung kasi tinitignan lang natin yung mga severe cases. Kala natin yun na yun eh. Hindi po, may tatlong klase po eh. May mild, may severe at may walang asymptomatic. So yun po. Sa susunod ko na lang uli tackle yung iba na medyo ayun nga sabi ko, ano muna natin yung prevention. Pag-usapan naman natin na kung paano ipe-prevent na. Meron ako ibibigay ng suggestion kung paano na to ipa-flatten. Kasi napag-aralan ko naman to eh. Isang buwan ko pinag-aralan. So kung ano naman yung pwede kong maitulong na ma-flatten yung numbers, kung ano naman yung nakuha kong sa pag-aaral ko na to, kung ano naman yung nakita kong magiging magandang approach dito sa atin sa Pinas. So sana may maitulong din ako sa pag-solve ng problema na to. Kasi hindi naman ako dito nagtsamba-tsamba. Pinag-aralan ko po to, pinagpuyatan ko naman to. At meron akong mga ginawang formula saka treatment na supported treatment na pwedeng maitulong para gumaan yung gamutan. So salamat po. Sa sunod po tayong video.
Well, ito po ang kwento ng isang babae na nag-positive sa COVID. At makikita nyo kung mapapanood nyo to sa inyong timeline sa YouTube, mapapanood nyo po yan. So doon mo pinaliwanag niya dyan kung paano po yung diskriminasyon, yung stigma, ang totoo po yan po yung nakakatakot na ngayon, yung spotlight na tinatawag. Yung pag na-positive ka, talagang bidang-bida ka sa radyo, sa komunidad ninyo, sa lugar nyo. Ewan ko lang sa Manila, medyo siguro sa Manila hindi naman ganun, siguro doon hindi naman na monitor na kung nagpa-positive nasa ospital, hindi na ganun ka. Dito sa probinsya po talagang mararanasan mo yung, ako nga po sabi ko sa inyo nung nagkatrangkaso ako, yun ang kinatakutan ko po, yung yung spotlight, yung pagkakaguluhan ka, ikokordon yung bahay mo, yung mga kapitbahay mo, kakatakutan ka na. Yun po yung mas kinatakutan ko nung nagkatrangkaso ako. Kasi yung sakit mismo na pag-aralan ko na alam ko naman na hindi naman siya ganun dapat katakutan, para lang naman siyang trangkasong napakalakas. Yun nga lang problema ng virus na to is, yun nga lang malakas lang manghawa talagang yun lang iingatan yung panghahawa. So ang problema kasi sa atin, kulang tayo sa impormasyon, kulang po ang ating gobyerno, ang DSW, ang Department of Health, kulang po tayo sa impormasyon. Kaya ang mga tao takot ang nasa nila, hindi nila naiintindihan tong sakit na to, kinakatakutan nila ng mga mali, lalo mas marami pa po yung fake news na nakarating sa kanila kaysa sa tamang impormasyon na dapat ang nag-uumpisa niyan yung DOH, na dapat naman napapaliwanag na dapat alisin na yung takot sa mga tao. Kasi kung takot po tayo, hindi natin maharap to, hindi natin to malalabanan kung takot yung nangibabaw sa mga tao. Sabi ko nga, itrato na lang natin tong isang trangkasong napakalakas na depende sa reaksyon ng katawan ng isang tao kung magmamild siya, magsisevere siya o critical. Kasi po yung reaksyon lang naman ng katawan nga natin ang babasihan. Ang virus po pare-pares lang. Hindi naman yung virus, hindi naman nakakamatay talaga yung virus. Hindi naman talaga kung nakakamatay ko po kasi talaga to, lahat ng ma-infect niya, patay lahat. Yun po ang nakakatakot. Yun ang kakatakutan natin kung ganun ang nangyayari na lahat ng na-infect, walang nabubuhay talaga, patay isang patay. Yun po talagang kakatakutan natin. Pero kung nagre-react lang naman depende lang naman sa reaksyon ng katawan natin, kung violente yung pag-react ng katawan natin sa sakit, depende nga sa tao. Yung mga Amerikano, ang reaksyon sa kanila sobrang iba. Kaya nga sila at mga tinutubuan sila. Kasi siguro nga, sabi ko, depende yun sa klima nila. Ang problema dito sa atin, ito po ang nakakatakot. Naranasan ko po ito nung yung kinikwento nitong babae na itong nasa NXT, ABS-CBN News. Yung niya, talagang naranasan ko yung takot na magpositibo ka, pagpipestahan ka na, ikukordon yung bahay mo, buong baka barangay mo isasarado, pagpipestahan ka sa radyo. Ito, ngayon lang ako itong nag-TikTok siya. Ngayon ko lang na-appreciate ang TikTok, na ang TikTok pala may magandang din dating, yun sabi niya, dahil sa TikTok naka-recover siya ng trauma. Ayan, nakatawa na siya kasi yung TikTok, dun daw bumalik yung confidence niya dahil sa pagti-TikTok, kasi maraming
Maraming nag-message sa kanya, parang nakita nila, hindi naman pala dapat katakutan eh. Sumasayaw-sayaw pa nga. Ganun po. Dapat ganun ang ikalat natin, hindi yung takot. Huwag natin, kasi yung mga, dapat talaga, yung mga radio announcer nun, seminar din eh. Medyo kontrolin din eh. Kasi ginagawa nilang panakot sa tao yung yung virus. Kaya ang tao, dapat ibahin na, maglagay na ng mga programa dyan ng DOH sa mga radyo na magpapaliwanag kung ano ba talaga ang virus na to. Dapat may mga programa na sila dyan. May napapakinggan na yung tao na tulad nito sa akin, ito, pansarili ko to, pinapaliwanag ko talaga yung kung ano ang virus na to. Gumawa talaga ako ng series of video. Pero depende yan kung sino lang maaabot nitong mga video, kung sino lang makakapanood. Sa radyo, mas buong sambayanan makakapakinig kung ano ba talaga, may papaliwanag doon kung ano ba talaga itong virus, o paano ba ito inaatake yung natin. Dapat may mga programang ganun. Ano po? Masyado po kasing naabala ngayon yung DOH sa pagbibilang ng mga nagpo-positibo at namamatay. Parang nagiging trabaho na po ngayon ng DOH magbilang. Yan po napapansin ko. Magtagabilang na lang sila nung tumataas at anong nagpo-positibo at namamatay. Ano po? Sige po, sa susunod pong video.